Aabot sa 34 na malalaking grupo ng mga negosyante ang nagsalita na patungkol sa investigasyon ng flood control projects. Kabilang na rito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Makati Business Club, Management Association of the Philippines at marami pang iba. Panawagan ng business sector kay Pangulong Bongbong Marcos, tugunan ang corruption scandal sa ilalim ng kanyang administrasyon. Git nila, dapat mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian, lalo na sa paggamit ng pondo para sa mga nasabing proyekto. Ikinadismaya ng sektor na habang tapat silang nagbabayad ng buwis, trilyon pisong pondo naman ang nasasayang sa mga ghost o palpak na proyekto na dapat sanay nagproprotekta sa mga komunidad laban sa kalamidad. Ayon pa sa PCCI, hindi sapat ang mga kasalukuyang hakbang at kailangan ng konkretong aksyon at malinaw na desisyon mula sa pamahalaan. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our president. Ikinababahala rin ng grupo ang epektong maaring mangyari sa bansa kung hindi ito matutuldukan. Posible anyang patuloy na malugmok sa kahirapan ang bansa, mawala ng oportunidad sa pag-unlad at matutuluyang layuan ng mga banyagang mamumuhunan. Marami tayong masyadong concern na our president may not be able to address it. Merong ganitong kalaking corruption. Dapat may responsible. Whoever. Diba? Including the former speaker himself. Whoever. Kung sino man yung ma-discover ng investigations na guilty should be punished. May solusyon naman ang PCCI upang mapabilis at mabigyan ng pangil ang ginagawang investigasyon, partikular ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Anila dapat walang sinong politiko ang manghimasok o mang-impluwensya sa investigasyon. Gawing pantay ang hustisya kung saan walang dapat na protektahan anuman ang posisyon, koneksyon o personal na relasyon. Kailangan ding maibalik sa kaban ng bayan ang mga ninakaw na pera ng mga sangkot sa anomalya. Panghuli, dapat magkaroon ng transparency sa ginagawang investigasyon o maging ang audit findings ay maisa publiko. Ang pahayag na ito ng PCCI at iba pang grupo ng mga negosyante ay ginawa kasabay ng ika-51 business conference at expo sa lungsod ng Pasay na diniluhan ni Vice President Sara Duterte. Sa talumpati ng ikalawang Pangulo, binigyang diin ito ang kahalagahan ng digitalisasyon para malabanan ang korupsyon. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition.